Magandang hapon, Pilipinas. Ako pa rin po si Eli Saludar. Sekretary, magandang hapon. Magandang hapon naman, Eli. Magandang hapon, Ado. Magandang hapon po, mga mahal kong mga kababayan. Ito po ang ating programa, Iparas kay Paras. At nagpasalamat kami sa inyong pagpakinig sa aming discussion ngayong hapon na ito. At syempre, isa pa rin sa pinakamainit na pinag-uusapan ngayon ay itong Chocolate Hills. Kado, magandang hapon sa iyo. At magandang hapon po sa inyong lahat. Nakalimutan ko. Ala ko natutulog eh. Chocolate kasi. May chocolate. Ayan. Hindi, okay lang. Okay, so, Secretary Kado, ang pinag-uusapan ngayon, yung Chocolate Hills. Okay. At syempre, ang sinasabi, nako may paglabag at paano na pigilan yan o paano napahintulutan dahil sa meron pong proclamation si dating Pangulong Fidel Ramos. Pero sa kabilang banda, meron titulo pala ito. At inapurbahan din ng tinatawag na PAMBI, yung Protected Area Management Board. So, Secretary, which is ano under the Department of Natural DNR. Resources. Okay, sige. DNR. Okay. Mga kababayan, tama si Eli na minensyon niya ito. Kasi, parang may nakita tayong hindi magandang nangyayari ito. Parang may injustice dito sa may-ari ng property. Unang-una po, sa natuklasan natin, alam mo kasi, ito, dahil nga sa social media, dahil sa mainstream media, na husgahan kaagad ang itong resort na porque in simple terms mayroong proclamation daw na this is a heritage area, tapos may declaration ng UNESCO, ay ito po ay labag ang pagpatayo ng resort dyan. Outright, automatic, masasabi mo na labag. Pero, kung if you go down deeper, makikita mo yung injustice naman na nangyayari sa land ownership. Kasi kung may titulo po ito, ilatag po natin ano bang concept ng pag-aari ng isang lupa, which is a titled property. Presuming na itong mga nadidiscuss na mention dito na may titulo ang may-ari dyan at natayuan niya, alam mo, kung napag-aralan natin yan, katulad ko, napag-aralan ko yan doon sa aming law school, yung property, it's a one subject matter, malalaman mo yung concept ng torrent system. Ito po, ano ba yung torrent system sa ating bansa? At ano yung concept ng torrent title? Ito po, pakita natin yung definition ng torrent title. Is torrent title legal in the Philippines? So, ito po, the Philippines uses the torrent system of land registration. Under the system, a torrent title is conclusive against third parties, including the government. So, a holder of a torrent title in good faith is guaranteed that her title is indefeasible, unassailable, and imprescriptible. Yung tatlong words na yan, yun ang nagpapatibay ng pag-aari ng isang may-ari ng lupa under the torrent system. Now, nagtataka tayo ngayon, ano itong mga dinadaldal tungkol dito sa UNESCO, tungkol dito sa proclamation ni Fidel Ramos. Totoo yan. May mga karapatan yan na gumawa. Pero ano ba naman ang karapatan din nitong which is ahead of all this proclamation? Nirespeto ba
ng proklamasyon yung pag-aari ng isang lupain na under the torrent system? Bihira kasi nakakaalam nung may hierarchy of rights. Yes. At ito po ay directly sa ating saligang batas. This is recognized under the Bill of Rights. No person shall be deprived of life, liberty, or property without due process. Ito bang pag-proclaim nito? Tiningnan ba na yung pinoproklama na lupa under this proclamation ay under the torrent system na yung mga lupa dyan na ginawang ni-restrict because of the proclamation? Inassume na lang. Inassume na nila or hindi na-report ito na ito pala ay mga may-ari na, may pinag-arian na ng mga lupa. Now, this is now the conflict. Pero kung daldal lang ng daldal kasi ang social media at saka ang mainstream media, ang pinofocus is the violation without looking at the justice, equity, fairness ng may-ari, ay hindi natin nakikita yung tunay na nangyayari dyan. So, ito, let's start with the construction. Bago nag-construct itong may-ari, ito po, inilalatag lang po natin at we can be wrong, but ito po yung theory namin. And tingnan nyo kung makarelate kayo sa amin. Unang-una, yung may-ari, naniniwala siya na kanya yung lupa. Kasi may titulo eh. May titulo eh. Hindi maski mayroon pang proclamation dyan, sabi niya, ako may-ari nito eh, may titulo. Magandang lugar ito eh. Tourist ito eh. Makikita ako dito eh. So, pinagawa niya yung resort. Pero hindi siya nag-violate. Hindi siya nagsariling desisyon na ipagawa. Nagpaalam muna siya. And because the direct agency na namamahala dyan, yung PAMBI ba? PAMBI, ay nagpaalam siya. Now, wala na siyang kasalanan kung yung PAMBI wala na siyang kasalanan kung hiningihan siya ng bribery or whatever, kung corrupt yung PAMBI na yan. Basta, kinumply niya yung requirements na ni-require ng PAMBI. After he had got all these documents, dinala niya sa City Hall. Sa munisipyo. Or sa... munisipyo yan. Nag-apply siya ng building permit, business permit, at all the requirements. Binigyan din naman siya. Although doon sa PAMBI, may nakalagay doon, subject to an ECC. Okay. Inadmit naman itong may-ari na talagang nagkulang siya because mayroong pandemic, hindi niya na-follow up. Pero, is this kind of violation absolute? Ang dami-dami ng mga kaso na sa umpisa hindi nagkaroon ng ECC. Pero after the fact, na-applyan. At kung nag-comply man, na-i-issuean ng ECC. Pero dito parang kinondemn na ang may-ari ng lupa. Paring Ado. Kayo, ano muna masabi nyo para we can discuss further? Pero sa panig nitong may-ari ng lote, kasi may titulo eh. Hindi basta siya nagpatayo na lang na wala. Dumaan siya sa proseso at humingi siya ng sabi natin pahintulot dito po sa yung PAMBI na tinatawag yung Protected Area Management Board na pinumunuan din po yan ng DNR at kasama rin sa board Secretary Jing Cado yung sa LGU eh. Kasama yan sa board. In other words, there is alam ng lahat. There was a tacit there was a
I would say, substantial compliance. Kasi At dito, first, yung sa classic PAMBI, compliance. merong representative from the provincial and municipal government. So, in other words, there was tacit approval. There was substantial compliance. Except the ECC. Yun lang naman. Now, ngayon, it's no longer, ang issue dito, hindi na lang yung ECC. Ang issue ngayon, did he violate the restriction of building any structure within the so-called restricted area, yung sinasabing proclamation. Pangalawang question, will this proclamation undo the right of the owner over the property under the torrent system? Pwede bang very clear dito sa definition ng torrent system na kung ikaw may titulo, you can fight that out against third parties, even government. So, how can a proclamation be made over a private property? Ito, Secretary Ricardo, okay. Binasa ko lang itong Proclamation number 1037 na pinirmahan noong ni Pangulong Fidel Ramos, 1997. Yung huling portion ay may nakalagay rito. Ito, yung ang sinasabi, regardless of the existence of prior private rights, no activity of any kind, including quarrying, which will alter, mutilate, deface, or destroy the hill shall be conducted. So all public and private lands within, around, and surrounding the hills shall not be converted to other purposes which is inconsistent with the objectives of this proclamation. Yeah. So lumilitaw, ang pagkukulang dito, gobyerno. Kasi sumangguni itong may-ari. Because kung ang may-ari at the time, nilabanan pa nila yan. Because the president is not the hindi naman Diyos yan. Mayroon tayong saligang batas. Ang umiiral pa rin na number one is due process. Tama. Parang sinagasaan mo yung may-ari ng private property. And anything of that proclamation is unconstitutional. Kasi ang nagrekomenda sa Pangulo, DNR dapat sa baba pa lang nilinis na. Unconstitutional yan kung sinasagasaan mo yung karapatan ng may-ari. Kaya ito po, mga kababayan, this one should not be simplistic ang approach dito. Dapat, unang-una, paano mo ba mapoprotektahan ang karapatan ng mga maliliit na may nag-aari ng lupa? Ito muna, pakinggan muna natin yung interview ni Mr. Ted Pailon. Dito sa Sagbayan. Baka makuha natin kasi hindi naman natin nakausap directly ang mga involved. Pero dito, ang atin ay theory lamang based on existing laws and based on the Constitution. Ito, pakinggan natin yung actual na mga sinasabi ng mga involved na mga tao dito. Okay. Hinihingan po natin ng ECC yan at yung PAMBI clearance, yung Protected Area Management Board, CERTED, nakaproduce naman sila ng Resolution 2022. I think that was July 14, 2022, when the Protected Area Management Board or PAMBI resolution came out, and they attached that napapaloob doon sa kanilang PAMBI resolution yung lahat-lahat na mga amenities nila. Opo. Itong binabanggit nyo na resolution na nanggagaling ito sa Provincial Protected Areas Management Board, right? PAMBI, no?
Okay. No, Protected Area Management Board, isa pong national aid agency ito. It is saklaw po ito ng DENR. Yes sir, yes sir. Yung nga po, no? Opo, ito hong binabanggit yung resolution opo, na kanila pong iniharap. Sa naturang resolution, tama po, no? Nag-concord dito yung director ng DENR, si Paquito Melicor, right? Opo. Yes, opo. And then, maliban po diyan, sa mga nagbigay ng, kumbaga, green light sa resort na ito, pero yung ECC na sinasabi, during the time po na nag-submit sila ng inyong hinihinging requirements, meron bang isinamang ECC? Wala po. Pero there is an ongoing effort on their part to process it to the DENR Region 7 po. Okay. Pero the fact that you said that one of the requirements, dahil nga po ito hong Captain's Peak ay nasa gitna po ng isang protected area and ECC is a requirement, ba't pa rin po kayo nag-issue po ng mayor's permit, ng business permit, wala naman silang ECC? Yung PAMBI resolution will serve as a clearance for them and for us to issue. Kasi napapaloob din naman sa business permit nga they have to comply all other requirements. Kasi Sir Ted, in the processing of ECC on the part of the business establishment, they have to attach the mayor's the business permit of LGU Sagbayan. That is part of the pertinent papers required for the processing of ECC. Pero sir, we don't have to indulge in a chicken and egg situation here, and I hope you don't mind, po. Kasi kung ang kailangan sa ECC ay mayor's permit, pero sa ECC naman, meron din mga kaukulang panuntunan para masiguro na ang lahat ng mga regulasyon tungo po sa kalikasan at maging sa protected areas ng mga batas ay nasusunod, so hindi mo na agad-agad ibinibigay. So dito ngayon, ang inyong basis para sabihin na naobliga kayong mag-issue ng mayor's permit, ng business permit, dahil po lamang sa PAMBI resolution, gayong wala pa nga itong ECC? Yung PAMBI resolution, Sir Ted, as a serves as our basis to do so because doon naman sa PAMBI resolution July 14, 2022 there was no mention about ECC. Pero sabi ho ninyo, nag-revoke kayo ngayon dahil sa walang ECC. No, hindi. Dahil doon sa may nabasa namin sa social media, yun ang very unfortunate because the DENR issue a temporary closure order, TCO, against the business establishment dated September 3, 2023. But it was served on October 18, 2023. But unfortunately, Sir Ted, we have not received the official copy of that TCO by DENR Region 7. Opo. Sige. Anyway, we have just learned actually from the post, no? And so, upon knowing that there is a violation and there is an order TCO, so our office, the mayor, issued an order for the revocation and cancellation of the business permit. So do you have the actual copy, black and white, of the TCO? Wala. We don't have that. Yes. We have not received that. Okay. Actually, until now, we have not received a copy. Mayor, I'm sorry, Mr. Pon, sorry if I'm going to take the side of the owner, diba, you are reacting because of the social media post. And then, hindi ho ba it will be more prudent for the LGU before you even decide to close this resort to be able to read and have a copy of the temporary closure order or even the notice of violation? Kasi parang nag-react lang kayo kaninyo. Kung ako din yung owner, maaari hindi nagugustuhan ng iba itong gawin ng owner dito, pero why will you close a resort without even having a copy of the TCO? They themselves, we have
get the confirmation from the administrator mismo, Sir Ted, ni Okay, Ma'am okay. Juliet Sablas. Okay. And they receive it. And unfortunately, once they receive and sign the notice, it was taken out, it was taken back Opo. by Okay. the server. Sige. Anyway, ito kasi ngayon sarado na. My point is, hindi ba ngayon na obliga kayong umaksyon dito at magpasarado dahil this is getting so much backlash at batikos sa LGU at sa DENR? Will you accept that fact? I don't think we do this action on the basis of bashing in the social media. Okay. But actually, we had been waiting for the DNR to act on it, and so when it was confirmed by the Captain's Peak management, Opo. and so we acted swiftly because Opo. Go ahead, sir. Go ahead. Opo. Opo, Sige. Anyway, so everything now is water under the bridge, if we may say so. Kasi nga, nakasarado na ngayon, meron na kayong binawi po na kaninyo ay business permit. Pero matanong ko lang, ano po, nung ito po'y nag-a-apply sa inyo, at kayo po mismo, ang inyong munisipalidad, naandyan po ang isang parte ng Chocolate Hills, kayo ho ba mismo on your own, wala kayong inisip na sandali lang? Hindi kaya tama ba ito? Maaari kasi sabihin na, the owner, kasi siya ang may titulo, maybe the owner can, but it doesn't necessarily mean that you should, no? Pwede, pero hindi naman nangangahulugan na pwede, gagawin ko na kaagad. So sa inyo po sa LGU, wala ba kayong inisip po muna dito na pag-aaral na sandali lang? Baka naman may mali dito sa aming pagbibigyan na magtayo ng isang negosyo, ng resort sa paanan mismo ng ilang bundok sa Chocolate Hills? Actually, it's a tedious process in their application, and our local experts like our engineering office and the planning officer, among others, had been working on the ground with regards to their applications, and we rely on their expertise. And so when all the papers are submitted to the office of the mayor, so there is a presumption of regularity of the papers. In fact, we require the owner to seek a clearance and resolution from PAMBI, since PAMBI is the one protecting the protected area. Kanina po na-interview namin si Mr. Pon, yung executive assistant po ng mayor dyan sa lugar ninyo, at ang sinabi ko nga sa kanya ay ano ang basis kung bakit po kinansilahan kayo ng business permit. Yun daw po nga wala silang kopya actually, kung narinig nyo, di ba, noong temporary closure order. Oo, at they responded because of the news reports na wala kayong ECC at meron pala daw kayong temporary closure order. Ma'am, ano po yung reaksyon doon? Yung po kasi, this is the second time po na may controversial po ang Captain's Peak. Yun ang I wonder why na meron na naman dahil po sa sa viral po. Last time, meron po silang ginawa na parang naghingi po ako sa LGU ng parang to fill yung kasi yung barangay road is passing by going to Canmano, from the Libertad Norte going to Canmano po. And then we are asking to the LGU kung pwede paganda namin yung amin na hindi masyadong mataas na kalsada po. From the Libertad, only maybe 500 meters away lang po yung hiningi ko po. Tapos doon po sila kumuha ng yung grava para i-fill up po yun sa kalsada. Yun ang first time na nag-viral kasi meron pong nakapunta dito na hindi umabot po sa inyo yung the free, mga nakita nila po yung hindi siguro nagustuhan nila. Yun, nag-viral. Pagkatapos ini-evaluate, doon po kami sa proseso like this na lahat ng mga government agency po dito, lahat ng mga SP po,
kanilang nag-order po sila sa PAMBI sa DENR na i-measure po yung mga structures po namin sa Captain's Peak sa loob ng swimming pool. So far wala naman po kaming violation doon. Yun po yung meron pong mga changes na mga kulay na hindi pa namin nagawan ng paraan kasi umuulan. Opo. Sige. Sige. Kasi yung mga roofs kasi, di ba makita nyo po na lights po yung mga color po. Ito po yung labag namin na bakit hindi po na i-blend po sa kulay ng Chocolate Hills. Okay. Ayun sige. lang po siya. Sige po. Ma'am Juliet, no, para mas maintindihan namin po ito at nang nakikinig ang sitwasyon ninyo. So, paano kayo nagsimula dito sa pagpaplano ninyo? Opo, ano ho ang, kumbaga, sino ang una nyong nilapitan at saan kayo humugot ng lakas ng loob para magtayo ng negosyong ito? Meron bang paano po? Hello po? Hello ma'am, narinig niyo po yung tanong ko? Opo. Ayun sa simula po, nagtatanong po kami kung saan po kami magsimula. Kumuha po kami ng yung lahat-lahat ng mga requirements kung saan po kami mag-start, saan pong department ng government po. The LGU, yung sinabi po ni Pastor Pon is totoo po yun. The LGU is only the second to approve the project like this belong to the protected area. Yung mga projects po namin lahat, in-engage po namin sa session ng PAMBI, which is the PAMBI DENR. 3 beses siguro. Tinatakol nila po yung lahat ng mga structures na dapat naming itayo. Merong approve, meron din i-reject nila. Like the G-plan, not allowed, kasi yung G-plan nasa tuktok po. Yung sabi nila, yung property po namin is title already, and then meron pong sa resolution na 20%, pwede po namin yung halimbawa, yung 100% po sa Chocolate Hills is meron po sa resolution na yung 20% po pwede po namin, but elevated style po. Yung merong hagdan-hagdan lang, ganun lang po. Yes sige, po. Ganito, yung makita ninyo sa slide. Yes ma'am. Sige po. So meaning nag-isip kayo, nagplano kayo, pero ang unang-unang government agency na pinuntahan ninyo at humingi kayo ng requirements ay itong Protected Area Management Board o PAMBI under DENR dyan sa Bohol. Yes tama? Okay. Tama okay, po. that's all right. Pero, okay, pero sa nabigyan na po kami ng clearance from the PAMBI po, yun lang yung mali po sa akin. Yes, I admitted it. Yung na-state po sa ibaba, we are already approved to the PAMBI to build any structures, but yung lang siguro yung pagkakaintindi ko ba na yung ECC pala talagang ilalabas muna bago po kami mag-operate. The construction is allow. They allow the construction, but we are processing. I-go na namin yung papaprocess po ng ECC, pero hindi ko po nagawa. Okay, sige ma'am, ito po yung naintindihan ko ngayon. Opo, ito ngayon ang inyong kinakaharap nga na problema because you operated without the corresponding environmental compliance certificate. Klaro po yun. Opo. Yes, sige. Yun lang po. Opo. Pero yung sa netizen po, yung mga comment nila po na bakit daw ginalaw yung parang 100% po yung mga Bulanos po sila, nakikita na po sila, yung mga official din nakita na po nila. Wala namang paglabag po yung mga construction. Siguro ito sinasabi ng DENR sa amin, yun lang kulay po. Yung kulay ng mga structures namin na parang nakadistract po sa scenic view ng Chocolate Hills. Opo. I mean, I think hindi lang po yata ito as in doon sa kulay ng mga bubong, no? Ng inyong mga kiosk ang pinag-uusapan sa environmental compliance certificate. Kaya nga din po. Anyway, ma'am, may sinasabi kayo na sa pagpupunta ninyo sa PAMBI, kayo ba ho ay hinarap nila at binigyan ng listahan ng mga requirements o
sabi ho ninyo sa isang panayam na sa bawat punta nyo sa kanila, may bago na namang hinihingi. Yes, totoo po yun. Yung the second time po. Pero na okay naman po lahat kasi siguro tao lang po sila busy. Hindi siguro na nila. Ganito po kasi yung board members of the board sa PAMBI po, yung DENR is only the secretary. Ang mag-a-approve po yan, yung mga barangay captains of the barangay which is belong to the protected area po. Hindi po lahat ng mga barangay captains na nandyan po sa board na sila pong magpipirma po sa PAMBI clearance po. Tapos yung DENR na PAMBI, they're only sit down and then if the board will say that, Yes. okay, tomorrow we will get inspection to the captain's peak resort. Opo. So with the DENR, with the board po, sir. Opo. Pero ma'am, considering po na yung ECC is one of the requirements, no? Ang PAMBI kasi, ay meron silang sarili nilang mga dapat yung ma-accomplish before kayo mabigyan ng go signal o resolution of approval. Yung ECC din, may listahan po iyan. Standard naman din po yan sa bawat ilang lugar na may gagawin po. Sa Minahan, meron din po listahan yan. And sa ease in doing business, klaro yan eh. Hindi dapat pabago-bago. Pagpunta mo doon, bibigyan ka ng listahan. Ito ba ginawa sa inyo ng DENR? O itong ultimo sa ECC na listahan ng requirements? Yung sa PAMBI po, hindi naman gaano parang heavy, parang Marami. ano ba yung ibig sabihin? Opo, mahirap, hindi Not mahirap. with the ECC compliance po. Para bang yung requirements nila talagang hirap talaga. Talagang Kanino kahit yung mahirap? siguro pag Kanino makita yung mga requirements po, Kanino yung mahirap, talaga. ma'am? Kanino yung mahirap? Yung sa ECC po. Ayun, sa Yung sa ECC. PAMBI, lang yung sa PAMBI. Parang hindi gaano yung heavy kasi yung sa ECC ang yung sa amin hindi kami geodetic, hindi kami mga engineers. And then Okay. ito lang po yung sinasabi nila. Okay, you're engaged the website and then tingnan niyo po yung mga requirements. Okay. Sige. I-comply Opo. ninyo po, Opo, i-upload sige. ninyo po. Okay. Ganun lang po. Sige. So, kailan kayo officially nag-start magbukas ng inyong resort? At nung magbukas ba kayo, ano ang hawak yung permit? Yun lang po, PAMBI clearance, and then the building permit, the business permit, the DDTI, the BIR. That's it. Opo. Basta yung ECC, wala talagang ECC po. Okay. Yun po siguro ang dahilan na naipasira po yung Captain's Peak Resort. So, yung una na pinakita natin, courtesy of the interview of Mr. Ted Filon, is the statements made by the municipal government represented by the secretary to the mayor, executive assistant to the mayor. Yung pangalawa naman na pinapakita natin dito ay yung statements naman nung representative nung may-ari. So, kung ipagsama natin po ito sa tulad nung una naming statement na pinag-usapan namin ni Kaeli at ni Kado, ay sigurado ito na mga issues na ito hindi natin mapagkaila na tatambangan ito ng Senado at ang House of Representatives. At I'm sure kawawa ang PAMBI dito. Mumurahin na naman ito. Kung hindi magsagot ng baka ipakulong pa yan sa Senado or sa House. Pero mga kababayan, bilang kami ay nagsasalita base sa aming perception and sa mga nakalap nating mga ebidensya, isa lang po ang nakikita namin dito na dapat ma-address ng ating gobyerno. Unang-una, i-review yung proclamation na yan. Dahil po,
yun ay violation ng due process ng ating saligang batas. Kasi maraming sinasagasaan po dito ng proclamation na yan at saka yung UNESCO na yan na itong Henares, kung ano-anong pinagdadaldal nitong certain Henares na UNESCO daw siya, hindi man lang nag-aaral, daldal ng daldal na hindi nila pinoprotektahan yung karapatan ng mga maliliit na Pilipino na nakapag-ari ng mga lupa dyan sa area na yan. Na di natin alam na pagmanahan nila sa kanilang mga ninuno na o kundi nabili nila legitimately at nakakuha sila ng mga titulo. We should be guided by the definition and the concept of the torrent system. That is indefensible, indivisible, imprescriptible. Kasi kung i-obliterate natin itong sistema natin, sino pang maniniwala sa land ownership sa ating bansa? Paano tayo magkakalap ng investor? Kung sagasaan lang natin by any Tom, Dick, and Harry, mayroong makabulong sa presidente na, sir, i-proclaim natin yan dyan kasi may magagandang mga ano dyan. Pero, without first looking at the area, na ang dami palang may mga may-ari na masasagasaan. Oo. So, yun po ang kung imbestigahan man ito ng mga overacting ng mga legislatures, ang una nilang i-review yung proclamation na yan. Pangalawa, sigurado may corruption dito yung PAMBI. Unang-una, dapat nung sa umpisa pa lang, na hindi masayang ang pera at hard-earned money nitong mga investors na ito. Hindi na kayo pumayag. Hindi na dapat. Nung umpisa pa lang, dapat pinaalam nyo na mayroong, ma'am, magtanong muna kayo sa inyong abogado kung wala bang conflict diyan sa pag-aari nyo ng lupa bilang torrents title owner at saka yung proclamation. Bago po nyo. Instead of PAMBI, sinakop na kagad nila yung proseso at pinalabas nila na sila ang may karapatan, may authority na magpayag para maumpisahan yung negosyo na yan. Ang aking dad, parang mas mataas kasi yung karapatan ng may-ari dahil yun ay right to property, constitutional right, kesa dyan sa proclamation ng batas. Miski na nung batas ang no law. That's not even a law. A proclamation lang ba ito ng presidente? The FBR. It's not even a law. That's just a guidance. Oh my God. Wala As against a proclamation of the president, it's not even a legislative act. Parang ano lang yan. Parang pista official lang na may proclamation. Parang ano lang yan declaring holiday. that Idil Peter. Parang gano'n lang. Tapos, ma-obliterate, mawawala ang karapatan ng taong bayan na may-ari ng unprotected under the Bill of Rights. So, yun po ang titingnang mabuti. Kasi, ngayon kasi, daldal ng daldal na naman. Nakarinig lang na may konting, violation yan, bastos yung mga tao na yan na, sinira yung kalikasan. Pero hindi nyo alam, na yung mga tao na yan, yun ang mga may-ari ng lupa na tinitirikan nila dyan. So, how do you reconcile that? Kailangan yung mga matalino sa Senado, yun dapat ang titira dito. Hindi yung mga vice, mga ano lang dyan, yung mga, anong tawag dyan, yung
nag-epal-epal lang at para lang for public consumption, lalo na yung for re-election. Isa pa dito, Secretary, pasa ng mga proklamasyon, ng mga batas, tapos pagdating sa implementasyon, wala naman. After the proclamation, dapat nagpa-survey na DNR dyan. At doon pa lang, sa proactive action, nag-uusap na rin yung mga titulado at na-identify na nila yung at saka hindi lang ang sabi ng ng may-ari, yung representative, hindi lamang ang PAMBI, pati ang Department of Natural Resources representative from the region dumalaw din diyan. Tama. At bakit pa it takes a social media blogger kung ito existence na for the last 3 years na ito, dapat noon pa yan. Kasi ito nakalagay sa sa proclamation, upon recommendation of the Secretary of the Department of Environment and Natural Resources and pursuant to the powers vested in me by law, so I, Fidel B. Ramos, pinirma niya na. So ibig sabihin, nirecommend din ng DNR. So dapat planchado, malinis lahat, di ba? Yeah. Tapos ngayon, naitayo yan, yung struktura na yan, dahil sa nagbigay ng clearance yung PAMBI. Yes. So, and PAMBI is under the DNR. And hindi lang PAMBI per se. There were representatives from the regional office of DNR na nag-inspeksyon and walang ginawa until social media blog itong nakapuna at sinakyan na ng lahat ng buong Pilipinas. At ang kawawa ngayon, itong small owner. So, how do we now reconcile itong pinagdadaldal ni Marcos na panay travel niya, nagkakalap ng investor? Pagdating pala dito, yung nabili na lupa ng investor ay under proclamation pa lang. Kasi ang liwanag, pangalan pa lang Protected Area Management Board. PAMBI. So, sa unang step pa lang, sila na dapat ang sasaloops, bawal yan. At saka, hindi naman totally bawal protected area. Ibig sabihin, so long as you wala kang masisira you jive with the nature, pwede kang magnegosyo yan kung kasi sa'yo naman titulado property mo yan Jokingly nga, sabi ko kanina ang problema lang dyan sa resort na yan, yung tubig, blue. So it doesn't jive with the greenery. Kaya, alam niyo mga kabasa, babaguhin na raw pangalan yan. Hindi na raw Chocolate Hills yan. Magiging Mocha Hills na yan. Bakit? Maraming nagatasan, mga kabansa. Naghalo na yung gatas at yung tsokolate, naging mocha. Nagatasan kasi, paulit-ulit daw pabalik-balik yung may-ari sa PAMBI. So, ilang beses ba di umano'y naglagay para lang magpalusot? At hindi lang Captain Gaano ba ka laki ang binili or binigay doon sa city government or municipal government para lang they will look the other way. At the end of the day, kawawa ang mga maliliit na investor. Okay. Kung hindi tayo makapag-protect sa mga maliliit na investor na Pilipino, ano pang mukha nating magdadaldal ng foreign investors? Para palaguin natin dito ang ating bansa. Kung napaka-wimp itong liderato nitong gobyerno natin. Okay, so abangan natin kung kung saan pupunta yung gagawing investigasyon ng mababang kapulungan at gayon din po ng Senado. But before we end, ito lang guidance. Unang-una, i-review yung proclamation. Does it not violate the right of people? Does it not violate the due process of law? Nasasagasaan mo lang yung mga may-ari. Na wala naman, it's a balancing of rights pwede mong i-obliterate in favor of this, pero ano ba ang masigit na karapatan ng tao? Natutukso tuloy ako magtanong
Kung si Aboitiz o si Rason na may-ari ng lupang yan, iimbestigahan kaya yan? Hindi. Ano bang sabi nung babae na nag-i-speech? O wag nating anuhin ang mga private sector. Protektahan natin. Anyway, mamaya na. Mamaya na yan. Mamaya na yan. Okay, so yan po. Yan At po. huwag niyo pong kalimutan na mag-subscribe dito po sa Iparas kay Paras at siyempre sa aking YouTube channel at Eli Saludar. At doon din po sa akin. At Magandang hapon, Iparas kay Paras.